Sir MC, ano ba yung mga naging achievements mo na sobrang naging proud ka? Meron tayo na building. Ilan to? Ang building natin is 3. So, and may warehouse din tayo. So, yun din yung gusto kong mangyari sa DMM Manufacturing. Yun naman yung gusto kong mangyari. And then, siyempre, proud din ako kasi yung minimiti ko na sports car is, siyempre, binili ko Casio. Wow. So, Oo nga, Casio mo nabili, no? Isa rin siya sa achievement ko. So, yun siya. Ano ba ginawa mo? Kasi yung iba bumibili ng kotse, pero installment. Pero ikaw, sabi mo, nakabili ka ng dream car at sports car pa. Ano ginawa mo para mabili mo siya ng cash? Pinag-ipunan ko lang din. And then, sabi ko, okay lang yan kahit hindi mo na ako bumili ngayon. Kasi bibili ako hulugan. So, mamaya mabatak pa. So, yun yung inisip ko kasi iba kasi sa pakiramdam, sarap sa pakiramdam na yung sasakyan mong dinadrive is cash, wala kang sakit ng ulo. So, yun siya. Ano naman, Sir MC, yung feeling na noon pinapangarap mo lang magkaroon ng kotse and then now, you're driving your dream sports car, Mustang. Ano yung feeling habang dinadrive mo yung car? Ang sarap sa pakiramdam na kasi nung nakuha ko yun, hindi nga ako makatulog ng araw. Hindi ka makapaniwala. Hindi ako makapaniwala eh. Sabi ko, ito na, nadadrive ko na pala yung dream car ko na dati pinapangarap ko lang. Magpatuloy lang din sa mga pangarap, wag hihinto sa mga kung anong goal. And mangarap lang na mangarap. Kasi yun lang naman din yung ginawa ko eh. Nangarap lang ako nangarap. Kasi kahit hindi ko naman siya matupad, darating ang time matutupad ko rin siya. Katulad nung sports car, hindi ko akalain na matutupad ko siya ngayon. So, yun siya. And also, Sir MC, yung pangarap na lang ang meron tayo, di ba? Kumbaga, wala naman talaga tayong pera. Kasi nung time na yun, sabi ko nga, 60 pesos lang ako. Cargador lang naman din ako. And hindi naman ako nakatapos ng high school. So, sinong kakaroon ng ganito na isang high school lang na magkakaroon ng sports car, magkakaroon ng sariling company, and magkakaroon ng building. Diba? So, ibig sabihin, basta may pangarap ka, pwedeng matupad. Yeah. Pero marami namang tao, Sir MC, na may pangarap. Bakit kaya hindi natutupad? Doon sa mga taong may mga pangarap, siguro, sila yung tao na humihinto, nine-negative nila yung sarili nila. Para sa akin, payo ko lang is tuloy-tuloy lang silang mangarap. Huwag silang huminto. Kung na-negative man sila doon sa mga pangarap nila na hindi nila matutupad, tuloy lang nila. Kasi kung ikaw mismo, nine-negative mo sarili mo, hindi mo talaga makukuha yung mga pangarap mo sa buhay. Yun kasi yung pananaw ko. Kasi kung ang pananaw mo is nangangarap ka na nangangarap at darating ang time, makukuha mo rin yung mga pangarap mo, ano yung gagawin mo para makuha mo yun? So, kailangan mo umaksyon para makuha mo yung mga pangarap mo. Hindi naman yan nananalangin ka, humingi ka kay Lord, na Lord, bigyan mo ako ng ganito. Hindi niya ibibigay yan hanggat wala kang gagawin. Ibibigay ni Lord yan kung meron kang gagawin at kikilos ka dun sa mga pangarap mo sa buhay. So, ibig sabihin, mga ka-Evie, sabi ni Sir MC, kailangan may pangarap tayo sa buhay. Bukod doon, kailangan natin ng action. Yes, oo. So, kailangan natin gawin ang part natin kasi libre lang ang pangarap. Oo, libre lang. Mangarap lang tayo ng mangarap. Kahit anong isulat mo, kahit anong isipin mo, kasi wala namang bayad dyan eh. Yes. Kung i-imagine mo, parang malabo pa sa sabaw ng puset. Yes. Paano ko ito makukuha? Parang malabo pa sa sabaw ng puset. Diba? Imagine ako, diba? First year high school lang. Nagkargador lang before. Tricycle driver lang before. Diba? Empleyado lang before. Pero ako, sino ba ako ngayon? And also, Sir MC, like, diba, pangarap mo, sports car. Di taong nag-negative at ako yun. At ako yun. Ano yung masasabi mo sa mga taong nag-negative? Yun yung mga tinatawag na dream stealers. Yes, So, ibig sabihin, hindi naman ako negative. I mean, para kasi nung time na nangangarap ka, parang para sa akin, imposible. Pero, nung time na lagi mo lang sinasabi na hindi, gusto ko talaga magkaroon ng sports car. Magkakaroon ako ng kotse. And then sabi ko, paano mo makukuha ganito? So, nine-negative ko talaga siya, mga ka-Evie. So, ano yung ginawa mo? Kahit na ang dream stealer mo, dream stealer is kasama mo pa sa buhay. Nakatulad ko. Yun nga, mga ka-Evie. So, napakasakit. Napakahirap. Napakahirap kasi
asawa ko pa yung nagne-negative sa akin before. So sabi ko, hindi naman ikaw yung bibili, ako yung bibili. So nagpapaalam lang ako sa'yo. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Gusto ko na Mustang, tapos nane-negative mo ako, hindi mo kaya yan. Bibili ka niya, napakamahal niya, magkano yan. So yun, kahit na may mga nagne-negative sa atin, kung ano yung nasa puso mo, kung ano yung gusto mong makuha, iskunin mo. Kasi hindi naman sa kinontra kita doon. Kasi pangarap ko yun eh. Yes. Pangarap natin dalawa yun eh. Kumbaga pangarap ko yun, pangarap mo na rin yun. Kumbaga tinupad ko lang. Yun ang point ko doon. Pero totoo yun, Sir MC, no? Na kapag nangarap ka, wag mong hayaan na manakaw ng mga ng ibang tao. Yun yung ibang tao, yun yung mga dream Kasi yung ibang stealers. tao kasi, pag ni-negative na sila, hinto na sila. Ako yung tipong tao na pag nine-negative ako, lalo ako nanggigigil. Lagi kong nagiging pasaway ako. Parang ikaw, nine-negative mo ako, di ba? Anong ginawa ko? Binili ko talaga yung gusto ko. Kinash ko pa. Nagulat ka na lang, sinama kita, kinash ko pa, di ba? Parang scroll ka lang ng scroll sa online na gusto mo. Pero parang wala ka namang pera. Wala pa noon, at time na yon. So, ibig sabihin, parang in-apply mo lang din talaga yung law of attraction, no, Sir MC? Napakaganda ng law of attraction. Kasi pag meron kang law of attraction, talaga yun yung magbibigay linaw para doon sa mga pangarap.